Magandang araw sa lahat ng mga nakikinig sa channel na ito. Naway nasa mabuti kayong kalagayan. Habang pinakikinggan ang kwentong mula pa sa aming mga angkan at pinagpasapasahan ng ilang mga dekada. Mga totoong inkwentro ng mga taong may mga agimat, mutya, talandro, libreto at iba pang gamit espiritual. Ang ikikwento ko ay tungkol sa kamag-anak namin at tawagin na lamang natin Castor. Si Castor ay malayong kamag-anak, mga nasa 3rd o 4th na yata ito. Pero ayon nga sa mga lolo at lola, ang kamag-anak ay kamag-anak. Dito tayo magsisimula. Taong 1992 sa isang bayan sa Iloilo, napiling manirahan ni Castor kasama ang kanyang pinsan na si Adjong. Ang dalawang ito ay naninirahan sa lugar na iyon dahil doon sila nakakakuha ng trabahong pinagkakakitaan talaga nila ng husto. Kasi itong si Castor at Adjong ay nagba-buy and sell ng mga isda. So kumukuha sila ng isa sa isang fish port sa Iloilo at ibinabagsak nila ito sa kanilang mga sinusuplayan. Masasabi mo nga malaki na kahit papaano ang negosyo nito. Subalit may nakatalo siyang isang Muslim sa Davao at pinagbantaan na kakatayin siya. Napili niyang lumikas at itinuloy na lamang ang nasimulang business sa Iloilo. Karamihan ng mga kliyente nito ay hindi basta-basta dahil kung hindi magagarang mga restaurant ay mga incheck na mahilig sa mga seafoods. Meron na ding naipundar si Castor at Adjong na isang sasakyan at ito naman ang kanilang ginagamit sa kanilang pagninegosyo. Ipinadideliver nila ang mga ito at ng kanilang mga nahahango. Isang madaling araw ay nagpunta na silang dalawa sa fishport ng bayan na iyon. Habang nakikipagbulungan si Castor sa isang lalaki na kanyang kinukuhaan ng mga seafoods, ay nagulat ito. Dahil tumaas ng bahagya ang presyo nito na halos wala pang isang buwan. Laking pagtataka ni Castor na kung bakit ganoon at pailing-iling lamang ang lalaki at ito ang sinabi nito na ang kanyang amo na lang daw ang kausapin tungkol sa mga ganitong usapan. Dahil napag-utusan lamang siya. Tinawag ni Castor ang pinsan na si Adjong upang sumangguni. Subalit habang papalapit pa lang ang kumakain ng tinapay na si Adjong ay bigla itong nagulat at nanlaki ang mga mata nito. Nakita naman ni Castor ang reaksyon nito kaya bigla itong nagtanong na kung bakit. Si Adjong ay isang antingero mula sa Antique at ito ay isang biyasa pagdating sa mga espiritual na bagay. Dahil sa reaksyon nito ay pati ang lalaking pinagbebentahan lamang ng isda ay kinabahan at nagulat din dahil kay Adjong. Dali ang lumapit si Adjong sa mga bayera at agad na sinipa ang isa sa mga ito, sabay bigla nitong itinaob ang banyerang iyon. Sa isang kahindik-hindik na bagay ang nakita nila doon dahil matapos umalpas ang mga tumpok ng yelo ay bumungad sa mga mata ng tatlo. Ang pira-pirasong laman na hindi nila alam kung anong hayop ba ito. Subalit malakas ang kutob ni Adjong na ito ay isang tao. Dahil nang hawiin niya ang mga natirang yelo, ay pumaibabaw ang mga pira-pirasong daliri. At doon sa puntong yon ay halos mahimatay naman ang lalaking pinag-utusan lamang dahil sa nasaksihan. Nagsimula nang magsilutangan ang mga putol na braso, pira-pirasong mga daliri, at ang nagpakilabot sa mga ito ay ang isang malaking tipak ng laman na kung susuriin mo ay itsurang likod ng isang tao. Ayon sa kwento ay wala naman daw dugo ang banyera, bagkus mga namumuting mga putol-putol na laman lamang. Hindi na kinaya ng sikmura ng lalaki sa harap ng dalawang tao ay bumulwak ang suka nito. Iyon ay marahil sa pandidiri. Hinaplos naman ni Castor ang likod nito upang kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam. Matapos ito ay bumulong si Adjong sa pinsan nito na kailangan daw nilang makausap ang amo ng hinahanguan nila ng seafoods
upang alamin na kung bakit ganoon ang nangyari sa kanilang transaksyon. Habang nakasakay ang tatlo sa sasakyan ni Castor at patungo sa supplier ng mga seafoods, ay naging seryoso naman ang muka pati boses ng mapagbiro at maloko at masayahin na si Adjong. Okay guys, sa part na to si Castor na ang nagkukwento. Okay, let's go. Tinanong kami ni Adjong kung kami daw ba ay naniniwala sa mga aswang. Tumangon na lamang ako, subalit sa mismong aking kaibituran ay nag-aalangan ako kung totoo ba ang mga ito dahil sa hindi ko din naman sigurado. Kung may mga ganoon pa sa panahon ngayon, marahil ay sa mga liblib na parte ng Pilipinas ay posibleng may ganun pa, pero sa syudad baka wala na. Nagkwento naman ang lalaki na siya daw mismo ay nakakita at nakasalamuha ng isang aswang. Saad nito na nung 10 taong gulang pa daw siya ay buntis ang nanay niya sa ikatlong kapatid nito. Nang sila ay atakihin ng isang wakwak. Dagdag pa nito, hinagisan daw ito ng dinikdik na bawang, subalit nung tumama iyon ay wala namang nangyari sa mismong nilalang at tuloy pa rin ito sa pagsalakay at pagluray ng kanilang bubungan. Subalit nang hagisan ito ng asin ng kanyang kuya ay umusok ang tagiliran nito at umatungal ng pagkalakas-lakas, dahilan upang siya ay masindak ng todo. Napaisimid naman ako sa kwento ng lalaki, dahil para sa akin ay hindi ito totoo. Agad ko namang tinanong si Adjong na kung bakit niya ito naitanong, at ang sabi niya naman na nakasaksi na daw siya ng ganoong mahika ng isang lugob. Naayon pa dito na ang uri ng ganitong aswang ay naninirahan sa tabi ng dagat upang hindi sila mapagbintangang aswang na sa tuwing mambibiktima ang mga ito ay hindi sila pag-iisipan na sila ang tunay na may gawa. Dahil sa ang paniniwala ng karamihan na ang aswang ay takot sa asin, subalit hindi naman takot ang mga ito sa tubig. Dahil may mismong aswang na talagang naninirahan sa mga dagat na kung tawagin ay mga magindara. Ayon pa kay Adjong na gumagamit din ito ng mga isang orasyon na ibang klaseng sabulag, dahil ang sabulag ng mga ito ay tumatagal ng ilang oras o kung minsan pa ay isang buong araw. Depende sa inilukob na sumpa dito. Dagdag pa ni Adjong na ang kapirasong laman ng tao ay kaya nitong gawin isang malaki o maliit na isda, mga hipon at iba pang pagkaing dagat ay kayang-kaya nitong gayahin. Doon ay nagsimulang magkwento si Adjong tungkol sa isang pangyayari sa buhay nito at kung paano nasubok ang pananalig nito at tatag. May nakilala daw ng isang babae ang panganay na kapatid ni Adjong, na tawagin na lang natin sa Samuel. Si Samuel daw ay driver ng bus sa bayan. Isang hapon, habang ito daw ay nagmamaneho pabalik ng mismong terminal at wala ng pasahero ang bus na dala ni Samuel, ay may nakita daw itong isang bayong. Agad daw nitong tinigil ang kanyang minamaneho at nilapitan ang bayong at alamin kung ano ba ang laman nun. Nang silipin niya ay bumungad sa kanya ang 2 malaking isda na tambakol at mga hipon na hindi bababa sa 1 kilo ang timbang. Hindi niya na muna ito ginalaw dahil baka may nagmamay-ari. Baka ang may-ari ay nasa terminal upang kuhain ang kanyang bayong na puno ng isda. Pagdating nito sa terminal ay kinausap nito ang visor upang ipaalam ang nangyari at pumayag naman ito na iuwi na ng lalaki ang bayong na puno ng mga isda. Tuwang-tuwa naman ang lalaki dahil may iuuwi itong pasalubong sa mga magulang nito at mga kapatid. Habang naglalakad daw si Samuel ay nagtataka ito kung bakit kahit puno ng mga isda ang bayong nito ay magaan pa din. Subalit ipinagsawalang bahala na lamang niya iyon at dumiretso pa uwi. Nang dumating ito sa bahay ay nagmano ito sa kanyang mga magulang at iniabot ang mga dalahin nitong isda.
Natuwa naman ang nanay niya dahil mayroon silang mauulam sa buong araw pati na din bukas. Habang nililinisan ng nanay niya ang mga isda ay labis itong nagtataka na kung bakit walang mga hasang ang mga ito. Kaya naman tinawag nito si Samuel. Ang sabi lamang daw nito ay baka ipinalinis na sa palengke ng nagmamay-ari niyan. Kahit nalilito ang nanay niya ay hindi na lang ito kumibo at hinayaan na lang na ganoon, pero ilang saglit lamang nang biyakin nito ang tiyan ng isda ay bumulwak naman ang mga laman loob nito. Sa isip daw ng nanay ni Samuel ay kung pinalinis ito ay bakit may laman loob pa, subalit wala naman hasang ang mga ito. Iwinaglit na lamang daw ito ng kanyang nanay at inuna ng lutuin ang mga hipon. Pagkatapos lutuin ay itinabi na ng nanay niya ang mga malalaking isda upang hindi masira at may ulam kinabukasan. Pagsapit ng bandang alas 6 ay dumating naman ang ama nito at gutom na naghahanap ng pagkain. Ikinuwento ng ina nito ang iniuwing bayong ni Samuel. Ilang saglit pa nang kakain na sila ay labis na ikinatakot at sabay-sabay silang nagsusuka dahil sa pandidiri at hilakbot ng kanilang nasaksihan. Dahil ang mga hipon kanina ay ngayon ay mga daliri na ng bata at ang maliliit na isda naman ay mga piraso ng laman ng mukha ng tao dahil sa mga bakas nito at itsura. Napamura naman ang ama nito habang kinuha ng nanay ang naitabing 2 tambakol. Ito na ay naging isang dibdib at tiyan ng tao. Agad na silang tinanong ng ama nito na kung ang mga isda ba ay walang hasang at sumagot naman ng oo ang nanay nito. At doon nagsabi ang tatay nila na gawa daw iyon ng aswang na lugob. Sabi pa nito na wala naman daw masasamang epekto kung makakain ang mga yon. Hindi ka naman daw mahahawa ng mga nilalang, pero nakakadiri at hindi iyon kakayanin ng sikmura ng isang ordinaryong tao. Matapos magkwento si Adjong na hanggang ngayon ay tulala pa rin, ay nagsisimula na akong akyatin ng kilabot sa buong katawan at parang binuhusan na ako ng malamig na tubig sa aking ulo dahil sa mga revelasyon ni Adjong. Tinanong ko siya kung bakit iyon ginawa ng mga lugob. Subalit ang tanging naisagot na lamang nito sa akin na kailangan din daw ng mga iyon ang pera at binebenta ng mga lugob ang mga kapirasong laman ng tao na nilagyan nila ng sabulag. Baka nga daw binebenta pa nila ito sa napakababang halaga upang tangkilikin ng mga tao at mabilis maubos. Iilang saglit pa lang kami nang dumating sa bahay ng supplier, ang amo ng lalaki. At doon ay nakita namin na may benda ito sa parting ulo at tuhod. Agad ko naman itong hinimas sa likod upang kamustahin. Ang lalaking supplier na tawagin na lang natin sa pangalang Butoy ay isa sa mga kaibigan niyang tunay dahil sa ito ang tumutulong kay Castor at Adjong upang simulan ang negosyo sa Iloilo. Naayon sa lalaking kaibigan na nagkaroon daw ng aksidente ang sinasakyan nito na habal-habal at sila ay bumalandra, kaya madami siyang natamong pinsala sa iba't ibang parte ng katawan, kaya hindi nakakuha ng mga isda sa pantalan. Subalit gumawa daw ito ng paraan upang kahit papaano ay hindi mapahiya sa kanila ni Adjong at meron siyang maibigay. Subalit ayon dito ay sa isang ipinakilala din lang na mangingisda din lamang daw siya kumuha ng pantapal nito sa order. Matapos itong magkwento ay inilahad naman nila ang tunay na nangyari kasama ang tauhan nito na naging saksi din sa mga kababalaghan na naganap. Hiyang-hiya si Butoy sa pangyayari at humingi ng labis-labis na patawad. Pasensya na, tinanggap naman namin magpinsan, subalit hiningi ni Adjong ang pangalan ng nakausap ni Butoy at maging ang itsura nito ay pinadetalye niya. Matapos ang usapang iyon
ay sinabi ni Butoy na samahan namin siya at aming pupuntahan na ang pantalan na kung saan daw niya nakilala ang lugob. Kaya agad naman kaming umalis. Habang kami ay nasa biyahe, patuloy pa din sa paghingi ng pasensya si Butoy sa amin dalawa. Kaya biniro na lamang ito ni Adjong na kapag naituro niya ang lugob ay patatawarin namin siya na agad naman itong inayunan. Napansin ni Adjong na hindi pa kami nakakarating ay namawis na at nagluha ng langis ang tangan niyang anting-anting na ang ibig sabihin ay may malapit na masamang elemento sa paligid. Ilang sandali pa lamang ang nakakalipas nang sila ay dumating sa pantalang sinasabi ni Butoy. Mabilis ang lakad ang ginawa namin ni Adjong upang makilala ang kung sino man ang taong iyon. Nang biglang sumenya si Butoy na ang mga lalaki ay nasa kanyang gilid at may inaalok na namang customer ng banyera ng isda. Ilang saglit lamang nang ito ay akbayan ni Adjong at laking gulat ng lalaki kung bakit. Kinausap naman ni Butoy ang lalaking customer nito upang umalis na lamang. Doon na nagsimulang kabahan ang lalaking inakbayan ni Adjong. Tinanong siya ng pinsan ko kung siya ba ang nagbenta ng mga isda sa kaibigan nilang si Butoy. Agad naman itong tumango, tanda ng pagsang-ayon sa lalaki. Subalit napakunot ang noo nito nang makita na ibang lalaki ang tinutukoy nito nang iharap si Butoy. Nauutal na sabi ng lalaki na tawagin na lang natin Dong. Sabi ni Dong ay wala daw siyang kinalaman sa bagay na iyon dahil ang sabi daw ng isang matandang babae na may kukuha ng banyera. Isang lalaking may nunal sa parting ulo at mapusyaw ang buhok. Habang inaantay daw nito ni Dong ang tinutukoy ng matanda ay nang dumating na si Butoy. Palibasa ay parehong-pareho ang deskripsyon ng matanda sa pisikal na itsura ni Butoy at tamang-tama ay naghahanap si Butoy ng isdang kaparehong-kapareho ng mga nasa banyera nito. Natuwa daw si Butoy nang malaman ang presyo nito dahil mas dihamak na mas mura ito kaysa sa pinaghahanguan niya mismo. Hindi na daw siya nagdalawang isip at kinuha nito ang mga isda. Ito ang saktong pagdedetalye ni Dong. Ang sabi pa ni Dong ay sasamahan daw niya kami sa bahay ng matandang nagpabantay ng banyera. Wala naman silang sinayang na sandali at kaagad kaming umalis upang tunguhin ang bahay ng matandang iyon. Habang kami ay naglalakad, naikwento namin kay Dong ang naging sitwasyon. Kaya sinabihan kami nito na dumaan muna kami sa bahay nila at meron daw siyang kukuhain. Importanteng gamit daw yun. Pagkagaling namin sa bahay ni Dong at kami naman ay nagtawanan dahil sa nakita namin kasi may daladalang bayong si Dong habang kami ay naglalakad. Tawanan kami ng tawanan subalit si Dong ay tahimik lamang na naglalakad. Ipinakita ni Adjong na ang medalyon nito ay tuloy-tuloy pa din sa pagluha ng langis. Tanda na may hindi tama sa lakad nila. Nang makarating kaming apat sa lokasyon ay halos hapon na, kaya nagmamadali kami upang kausapin ang matanda. Pagtawag namin sa ibaba ng bahay nito ay kaagad na umikot si Adjong at Dong sa magkabilaang gilid na animoy may ginagawa sila. Makailang beses kaming tumawag subalit walang sumasagot doon sa bahay na iyon. Kaya minabuti na lamang namin na umalis. At dahil paggabi na ay tinahak namin ang isang maikling daan na natatagos lamang sa isang fish pond at mararating na namin ang bahay nila Dong. Dahil niyaya kami nitong doon na kumain at magpahinga dahil kung lalarga pa kami ay lalo kaming gagabihin. Nang biglang may napansin akong sumusunod sa amin. Nang makita ako ni Adjong ay agad ito nga lumapit sa akin at sinabihan ako na umakto ka lang na normal. Baka mapansin ka ng nilalang. Agad akong natauhan at umayos ako sa paglalakad. Sa puntong yon ay inalis ko muna ang mga isipin
at takot. Nang marating namin ang bahay nila Dong ay nag-inuman kami. Okay dito, balik tayo sa normal na pagkukwento. Bali, narrator na to, ako na to magkukwento dito. Habang nag-iinuman ang apat na lalaki, ay napapansin ni Castor na hindi mapakali si Adjong, kaya tinabihan niya ito upang kausapin. Ayon dito, ay kanina pa may sumusunod sa kanila subalit hindi niya alam kung anong klase itong nilalang dahil sa patuloy-tuloy na pagluluha ng tanga nitong medalyon. Nang biglang humagalpak ng tawa ang sugatang si Butoy dahil sa sobrang kalasingan. Habang nagkakasiyahan si Dong at ang tauhan ni Butoy, nang biglang may narinig silang kakaibang pagaspas sa itaas at agad naman na dinungaw ng mga nag-iinom. Subalit dahil sa dilim ng kapaligiran ay pare-parehong walang makita ang magkakasama. Matapos ito ay bumalik sila sa pag-iinuman. Habang lumalalim na ang gabi, ay ang pagsisimula ng pagiging seryoso ng usapan. Adjong, may tanong ko lang. Anong ginagawa niyo ni Dong sa bahay nung matandang pinaghihinalaan yung lugob? Tanong ni Castora. Doon ang kanina'y maingay na si Dong ay naging tahimik at seryoso. Sinabi nito nga dito sa lugar namin ay may pinaghihinalaang isang lugob at iyon ang matanda sa baybayin. Subalit walang makapagpatunay dahil wala namang nakakakita. Yun ang sabi ni Dong. Dagdag pa nito na nung makalawa ay may nawalang bata sa kanilang barangay at pinaghahanap ng karamihan ng mga taga sa kanila. Subalit kahit saan ito hanapin ay walang makapagturo dahil wala din naman nakakita kung saan ito nagpunta o kung may kumuha ba dito. Kasama ang barangay ay ginalugad nila ang mga kalapit barangay upang mahanap ang nawawalang bata. Sabi pa nito sa amin na halos lahat daw ay napuntahan na nilang lugar, subalit wala pa din ang batang hinahanap. Kaya gumawa ng paraan ang isa sa mga tanod at pinuntahan nito ang isang bahay sa tabing baybay at itinaon ng barangay tanod na iyon na umaga ang punta nito upang mataon na wala ang may-ari at nasa pamilihan. At naituloy nga ang plano ng tanod na iyon. Nagpakasigurado muna siya na wala sa paligid ang matanda. Saka nito pinasok ang ibabang parte ng bahay na iyon. Na ayon sa iba ay nandoon daw ang mga buro nitong isda na pambenta. Nang makapasok sa loob ang tanod, ay agad na nanuot ang lansa at napakabahong amoy sa mga ilong nito na muntik na niya nga ikahimatay. Halos mahilo na daw ito dahil sa nakakasulasok na amoy. Pero kahit ganon ang sitwasyon nito, ay pinilit nitong iangat pa isa-isa ang mga laman ng tapayan. Subalit ang unang tatlo nitong binuksan ay puros mga walang laman. Nang makabuelo ito, ay iaangat na sana niya ang isa pang tapayan nang mapansin niya na may mahabang buhok na nakaipit sa mga gilid ng tapayan. Napaattada daw ang lalaki at dumunok ng laway nang iangat niya ang takip ng tapayan. Bumungad dito ang ulo ng isang batang babae na matataba na ang labi. Lundo na din ang mga talukap ng mga mata at namumuti na ang katawan. Indikasyon na matagal na itong nakababad. Dahil sa pagkataranta ay nabitawan nito ang takip at bumangga sa isa pang tapayan. At laking pasasalamat nito nang hindi mabasag ang mga takip. Kaya inisinaayos niya na muna ang mga ito bago lumabas ng bahay. Matapos iyon ay wala itong oras na sinayang at nag-report na sa kanilang barangay na agad din namang sinang-ayunan ng kapitan. Matapos iyon ay agad silang nagtungo sa bahay ng lugob. Nang maabutan na nila doon ang matanda na nagngangalang During, pinaunlakan din naman ni During ang mga taong barangay at pinagalugad ang bahay nito. Subalit, binalibaliktad na nila ay wala silang nakitang tapayan. Walang mabahong amoy at wala ang batang nakaburo. Labis naman ang panlulumo ng mga magulang nito at mga kabarangay
Samantalang takang-taka sila kung saan napunta ang mga tapayan at iba pa. Agad naman akong nabalot ng takot dahil sa mga revelasyon ni Dong. Napabulaslas si Adjong at nasabi nitong tinaniman niya daw ng alimango ang likod ng pinto at bintana upang hindi na daw makapasok ang mga aswang sa loob mismo ng kanyang bahay. Kinaskasan ng bugok na itlog ang bawat pader at haligi dahil takot ang mga aswang sa mga alimango o alimasag at ayaw na ayaw nila ang bugok na itlog. Diring-diri na sila sa mga bagay na yun. Agad namang napatanong si Dong sa kasama na kung wala nang mauuwian ang aswang ay saan na ito tutuloy. Sinabi ni Adjong na maghanda kami dahil posibleng makaharap namin ang nilalang ngayon. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang aking buong katawan sa aking mga narinig at kinukumbinsi ko pa ang aking sarili na kung totoo ba ang mga to. Nang biglang may bumagsak sa bubong ng bahay ni Dong. Agad kaming tumayo at inalam kung ano iyon. Dahil sa madilim ang kapaligiran ay hindi namin maaninag kung ano yun. Subalit nang mabungaran namin na isa iyong kalahating katawan, nang makita namin ang mga bitukang nakalaylay ay nagsimulang bumaliktad ang aking sikmura at hindi ko na naiwasan na masuka. Habang sumusuka kami ay bigla kong napansin si Adjong at Dong na tumakbo papalayo. Agad akong tumakbo upang samahan sila sa kanilang pupuntahan. Habang kami ay tumatakbo, tinanong ko si Adjong na kung saan kami pupunta. Sinabi naman nito na hinahabol daw nila ang nilalang. Ayon kay Adjong, ang aswang daw ay napakabilis at liksi na mahirap masundan at maabutan. Nang ilang saglit na lamang ay humudyat si Adjong na tumigil kami sa pagtakbo. Halos panawan ako ng ulirat at malay tao nang makita ko ang kahindik-hindik na itsura ng aswang na lugob. Ito ay isang marariptelyang nilalang na itsurang buhaya, subalit ang ulo nito ay parang sa dalag. Kung pamilyar kayo sa bubuli ay halos ganoon ang itsura nito. Sa takot ay umatras ako pero hindi ko inaalis ang aking mga mata sa naturang nilalang dahil natatakot ako nga baka ako naman ang kanyang atakihin. Napatago ako sa isang kumpol ng mga talahib habang pinapanood si Adjong at Dong na tugisin ang aswang na lugob. Unang sumugod si Dong sa nilalang, subalit mukhang mali siya ng diskarte dahil pinatamaan lamang ito ng mahabang buntot ng nilalang. Inabot siya sa likod at agad na tumalsik. Nilikuran naman siya ni Adjong at pinukol ng bato. Tinamaan sa ulo ito dahilan upang ito ay mawalan ng balanse at matumba. Saka sinundan nito ng mga pag-atake ng pagsaksak. Tinamaan ang lugob sa bandang dibdib nito subalit dinilaan lamang ito ng nilalang at umatungal ng malakas. Saka umatake pasulong. Nagpakawala naman ng mga suntok si Dong sa naturang nilalang at pinagtatamaan ito sa bandang tagiliran at likod. Kaya ito napaiktad sa katumigil sa pag-atake. Subalit nung pasugod si Adjong ay bigla nitong binigyan ng isang malakas na kalmot na ikinasugat ng braso ni Adjong kasama ang tagiliran. Subalit hindi ito naging hadlang upang makipagpalitan ng atake ang aking pinsan. Ilang bitaw ng tagpas ang pinakawalan nito sa direkta din namang tumama sa naturang nilalang. Habang si Dong naman ay pinaghahampas ng malaking kahoy ang parting ulo. Subalit parang kulang ang kanilang ginagawa. Kaya naman nang biglang pumiglas ang lugob ng isang malakas ay ikinatalsik iyon ni Dong. Subalit tumayo lamang sila kahit na makikita mo ang mga pinsalang natamo nila. Halos hindi ko alam kung kakayanin pa ba nila dahil bali na ang kaliwang kamay nito at si Adjong naman ay tumatagas ang sugat sa buong braso nito pati sa bandang tagiliran. Kahit na ganoon ang sitwasyon nila ay pinilit pa din ito na hawakan ang gulok at sumugod ng walang ano-ano.
Umalingaw-ngaw ang ilang putok ng mga barila at nakita ko si Butoy na may hawak na barila. Disabog yun. Pinaputukan nito ang lugob. Makailang beses niya itong ginawa dahilan upang mapatigil ito sa paggalaw. Marahil ay masyadong makapal ang balat ng nilalang kaya hindi makatagos ang mga bala. Pero ang pagpapatigil dito sa pag-atake ang pinakamainam sa ngayon. Nang makakuha ng panimbang si Adjong, ay hinatak niya ang kanyang medalyon at ito ay nagliliwanag, saka isinaksak sa bunganga ng lugob. Matapos ito ay umusok ang ulo ng nilalang hanggang sa nanginig ang buo nitong katawan at tinapos na ni Adjong ang buhay nito nang tagpasin niya ang kalahati ng katawan ng aswang na lugob. Bumagsak ang katawan nito habang nasusunog. Hinugot ni Adjong ang kanyang medalyon at isinuot. Saka paika-ika nitong itinayo si Donga. Lumabas na din ako sa aking pinagtataguan upang tulungan ang aking mga kasamahan. Hanggang sa ngayon na may pamilya na ako at mga anak, ay hinding-hindi pa rin mawala sa aking isipan ang naganap at pagkapatay ng pinsan kong antingero sa isang aswang na lugob na siyang naninirahan sa mga baybayin na